Mula sa kulay lila na usok, lumitaw ang male Thousand Illusions Boa, na asawa ng kanilang pinaslang kanina. Nagalit si Wang Sheng kay Uncle Lao Yu matapos nitong magsiyasat ng matagal ngunit hindi napansin na may isa pang ahas sa paligid. Dahil dito, direkta niya itong pinagalitan at pinuna ang pagiging pabaya nito. Wala naman nasabi dito si Uncle Lao Yu dahil totoo naman ang tinuran ng ating bida. Samantala, nagulat si Song Yan at inamin na hindi niya alam na dalawa pala ang mga ahas. Sa puntong yun, napagtanto ng ating bida na hindi maaaring mangitlog ang babaeng ahas ng walang kapareha, kaya malinaw na may isa pang lalaking ahas na nagtatago, na lalong nagpalala sa panganib na kanilang kinakaharap. Ipinaliwanag ni Uncle Lao Yu na ang kanilang hinahanap ay nasa loob ng lalaking ahas, at mas malakas ito kumpara sa babaeng ahas, dahil dito, napagtanto nilang mas delikado pa ang sitwasyon kaysa sa una nilang inakala. Nagtanong si Wang Sheng kung kaya pa ba nilang tumakbo. Sumagot si Uncle Lao Yu na kung nagawa ng kalaban na may gawin sa isang ahas, tiyak na hindi sila palalampasin nito. Nagulat si Song Yan at sinabi na kakatalo lamang nila sa inang ahas, tila umaasang sapat na yun upang sila ay makaligtas. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumigaw ang ating bida at inutusan ng dalawa na tumakbo na habang may pagkakataon pa. Kasunod nito, nagpakawala ng matinding killing intent ang male Thousand Illusions Boa, dahil tumatakas ang pumatay sa kanyang asawa. Dahil dito, mabilis na sumugod ang halimaw patungo sa kanila. Samantala, huminto saglit si Wang Sheng upang kunin ang C4 mula sa kanyang singsing. Pagkakuha niya nito, agad niya itong inactivate at inihagis sa lupa bago mabilis na tumakbo palayo. Nang madaanan ng ahas ang C4, biglang sumigaw si Wang Sheng at inutusan ng dalawa na dumapa agad. Pagdapa nilang tatlo, pinindot na ng ating bida ang switch nito upang paganahin ito. Dahil dito, hindi naman ito naiwasan ng halimaw, ngunit hindi pa ito sapat, naglabas ulit ang ating bida ng granada upang ibato ito sa halimaw. Tinamaan ng direkta ang male Thousand Illusions Boa at pansamantalang napatigil ang pag-atake nito, dahil napinsala din ang buong katawan nito. Sinabi ni Uncle Lao Yu na nasaktan ang mga mata ng ahas at kailangan na nilang umalis agad. Ngunit agad siyang pinabulaanan ni Wang Sheng at sinabing mali iyon, dahil ang mga ahas ay hindi tumitingin gamit ang kanilang mga mata. Kasabay nito, mabilis silang kumilos upang makatakas. Ngunit biglang sumugod ang halimaw ng buong lakas at ibinuka nito ang napakalaking bunganga nito. Sa gitna ng panganib, buong tapang na hinarap ni Wang Sheng ang halimaw at agad niyang kinuha ang isang bomba mula sa kanyang singsing, nang ibuka ng halimaw ang bibig nito, sinamantala ito ng ating bida bilang pagkakataon at mabilis niyang inihagis ang bomba diretso sa loob ng bibig ng halimaw. Ngunit sa kabila ng kanyang mabilis na galaw, nataman pa rin siya ng malakas na hampas ng halimaw. Dahil dito, tumilapon si Wang Sheng at bumagsak ng malayo, habang nagkakandara pa ang mga bato at lupa sa lakas ng impact. Nabigla at nabahala sina Song Yan at Uncle Lao Yu nang makita nilang tinangay ng atake si Wang Sheng, kaya't sabay silang napasigaw sa kanyang pangalan, takot na takot sa maaaring sinapit nito. Dahil sa bomba na inihagis ng ating bida, tuluyang napatay ang halimaw matapos sumabog ang ulo nito sa matinding lakas ng pagsabog. Kasabay noon, bigla na lamang humiwalay ang pangil ng male Thousand Illusions Boa at mabilis na tumilapon patungo kay Uncle Lao Yu, dahilan upang siya'y mabigla. Nakita naman ito ni Song Yan, at dali-dali niyang tinanong si Uncle Lao Yu kung ayos lang ba ito. Sumagot si Uncle Lao Yu kahit nanginginig pa, na huwag nga raw itong mag-alala dahil okay lang siya. Kasabay nun, tumingin naman sila sa taas kung nasaan tumilapon ang ating bida. Sinabi ni Uncle Lao Yu na sa palagay niya ay hindi kakayanin ni Wang Sheng ang malakas na hampas ng buntot ng ahas. Dahil dito, mas lalong nag-alala si Song Yan sa kalagayan ng ating bida. Ngunit biglang may sumagot mula sa gitna ng makapal na usok. Laking gulat ng dalawa nang lumitaw si Wang Sheng, buhay at nakangiti pa, sabay biro kung sino raw ba ang tinatawag at sino ang nag-aakalang siya'y namatay na. Sa kabutihang palad, nakasuot si Wang Sheng ng liquid bulletproof vest kaya nakayanan niya ang malakas na pag-atake ng halimaw, dahil sa kakayahan ng suot niyang sandata at sa maayos na pag-adjust nito, nabawasan ang pinsalang kanyang tinamo, bagamat dama pa rin ang tindi ng hampas. Habang nakatayo siya sa ibabaw ng katawan ng ahas,
Napagtanto ni Wang Sheng ang tunay na antas ng kalaban at sinabi niyang ang kanilang kaharap ay isang Thousand Illusion Boa na nasa Four Realms, kitang-kita ang matinding pinsalang tinamo ng halimaw, patunay na epektibo ang naging kontra-atake ng ating bida. Kasabay nito, lumapit si Wang Sheng sa halimaw at hinawakan niya ito. Sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang nahila ang ating bida at napunta siya sa sarili niyang Yuanhan space. Habang nasa loob ng domain, napansin niyang unti-unting lumalaki at nagbabago ang kanyang Han Yuan Soul sa pamamagitan ng pagsipsip nito sa kapangyarihan ng Thousand Illusions Boa. Sa labas naman, naguluhan sina Uncle Lao Yu at Song Yan, dahil bakit nga raw masayang nakangiti si Wang Sheng sa kanila. Kasunod nito, sinimulan ng ating bida na kunin at ipunin ang natitirang kapangyarihan ng 2,000 Illusion Boa, habang unti-unti niyang inaabsorb ang mga ito, kapansin-pansing lumalakas at lumalaki ang kanyang Han Yuan Soul. Kasabay ng prosesong yun, mabilis ding umuusad ang kanyang Han Yuan Soul patungo sa isang bagong pagbabago, hudyat ng panibagong antas ng kapangyarihan na unti-unti nang nabubuo sa kanyang loob. Napansin ng ating bida na napakalakas ng kapangyarihang kanyang nakokontrol, gayunpaman, hindi pa rin nawala ang kanyang pag-aalala, iniisip niya kung maaabot ba ng kanyang Han Yuan Soul ang itinayong Dragon's Gate, o kung masyado itong mataas para sa kasalukuyan niyang antas. Habang pinagmamasdan ni Uncle Lao Yu ang ating bida, napaisip ito kung masyado ba nitong pinahahalagahan ang ahas, naisip din niya na baka may paraan upang mahikayat ang ating bida na ibigay ang nakuha nitong kapangyarihan o yaman kay Song Yan. Lumapit si Song Yan at puno ng pagtataka siyang nagtanong kung ano ang suot ng ating bida, at kung paano nito nakayanan ang laso ng Thousand Magic Poison Boa, isang halimaw na kahit sa 4 na kaharian ay nakamamatay. Ngunit ngumiti lamang si Wang Sheng at kalmadong sumagot na sino raw ba ang nagsabing hindi siya nasaktan, sabay ipinakita ang malalaking pasa at sugat sa kanyang braso, kasabay nun, hinawakan naman ito ni Song Yan upang suriin. Napaisip si Song Yan, hindi niya maiwasang magtaka kung sino ba talaga si Wang Sheng, dahil kahit wala itong dalang mahiwagang sandata, nagawa pa rin itong talunin ang napakalakas na halimaw. Sa isip niya, imposible ito para sa isang ordinaryong tao, kaya't nagsimula siyang magduda kung tao pa ba talaga ang ating bida o isa ng cultivator na lampas sa karaniwan. Samantala, nilapitan ng ating bida si Uncle Lao Yu at nagtanong kung bakit, nang mahawakan niya ang mga bangkay ng 2,000 Illusions Boa, ay nagkaroon ng kakaibang pagbabago sa espasyo ng kanyang Yuanhan. Ipinaliwanag ni Uncle Lao Yu na karaniwan, ang ganitong pangyayari ay bunga ng karanasan matapos pumatay ng isang makapangyarihang kalaban, at malaki ang naitutulong nito sa paglinang ng lakas. Ngunit mabilis ding napansin ng ating bida na may dalawang magkaibang enerhiya na hindi basta maipapaliwanag ng karanasan lamang, isang bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Dahil sa kakaibang reaksyon ni Uncle Lao Yu, napaisip muli ang ating bida at tahasang nagtanong kung may problema ba sa kanya. Sinabi ni Uncle Lao Yu na ang ahas ay napatay ng ating bida, at dahil doon ay naligtas din sila, kahit medyo nakakahiya raw humingi. Nakiusap siya kung maaari bang ibigay sa kanila ang mga bangkay ng 2 makamandag na boa. Sumagot ang ating bida na handa siyang tumulong para matapos nila ang pagsubok, ngunit may isang kondisyon, kailangan nilang mag-alok ng kapalit. Nagulat si Uncle Lao Yu, at agad na sinabi ni Song Yan na ang 2 ahas ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 10,000 gintong barya, kaya tinanong nila kung ano ang gusto ng ating bida. Maayos na ipinaliwanag ni Wang Sheng ang kanyang hiling. Pantay na paghahati ng pera, kung saan 3,000 pilak ang mapupunta sa kanila. Kukuha rin siya ng 500 gin ng karne ng ahas. Bukod pa rito, humiling siya ng isang lihim na teknik para sa kamao at paa na maaaring linangin sa mabigat na kapaligiran, at may kakayahang lumaban gamit ang aura. Tinanong niya kung sang-ayon ba sila sa kasunduan. Sa huli, pumayag si Song Yan at masayang sinabi na ayos lang yun. Sa isip naman ni Uncle Lao Yu, napakabait talaga ni Wang Sheng, dahil inakala niyang mas malaki pa ang kukunin nito, ngunit naging patas at makatwiran ang hiningi. Nagtanong si Song Yan sa ating bida kung ilang orifice na ang nabuo sa kanyang Yuanhan. Maayos na sumagot ang ating bida na isa pa lamang ang mayroon siya. Dahil dito, napailing at napaisip si Uncle Lao Yu, para sa kanya, kakaiba ang batang ito, malakas siya, ngunit sa pananaw ng iba ay tila nasasayang ang kanyang potensyal. Pagkatapos ay bahagyang ininsulto ni Song Yan ang ating bida,
Sinabi niyang ang pagkakaroon ng iisang orifice ay itinuturing na pinakamahinang anyo ng Yuan Han at tinanong pa kung may maipagmamalaki ba talaga ito. Matapos ang lahat ng nangyari, umalis si Uncle Lao Yu upang ipahawak at ay palikas ang bangkay ng makamandag na boa sa mga tauhan ng organisasyon. Samantala, naiwan sa lugar sina Wang Sheng at Song Yan upang maghintay. Kasunod nito, iminungkahi ni Wang Sheng kay Song Yan na pumasok sila sa loob upang tingnan kung may iba pang natitirang bagay. Sa kanilang pag-iinspeksyon, napansin niya ang mga itlog ng ahas at agad itong kinuha, dahil tapos na raw magsiyasat ang pamilya ng kalaban at wala nang hahadlang sa kanya. Gayunpaman, ipinaliwanag na hindi maaaring ilagay sa singsing ang mga buhay na nilalang, kaya maingat niyang isinilid ang mga itlog sa dala niyang bag. Habang papalabas sila ng yungib, biglang tinanong si Wang Sheng ni Song Yan kung paano niya napatay ang dalawang makamandag na boa. Ngumiti lamang ang ating bida at ipinakita ang kanyang singsing bilang pahiwatig ng kanyang ginamit na paraan. Sinabi niyang gumamit siya ng mga sniper rifle at granada, ngunit agad din niyang pinutol ang paliwanag at sinabing mas mabuting huwag na lang itong intindihin, dahil mahirap daw itong maunawaan. Kinagabihan, nagpasya silang magpahinga at magsiga sa gitna ng kagubatan. Doon nag-ingay ang tiyan ni Song Yan dahil nagugutom na ito. Tinanong siya ng ating bida kung gutom na ba ito, ngunit agad namang umiling si Song Yan at mariing itinanggi, kahit halatang nahihirapan na siyang pigilan ang gutom. Ngumiti si Wang Sheng at hindi na siya nakipagtalo pa. Ilang sandali pa, maingat niyang hiniwa ang karne ng ahas at inihaw ito sa apoy hanggang sa maging handa. Inabot niya ang mainit at bagong lutong karne kay Song Yan. Nagpasalamat si Song Yan kay Wang Sheng habang tinatanggap ang inihaw na karne. Ayon sa kanya, kadalasan ay si Uncle Lao Yu ang inaasahang nag-aasikaso ng kanilang pagkain, kaya hindi siya sanay na may ibang gumagawa nito para sa kanya. Habang dahan-dahan niyang tinikman ang karne, nagliwanag sa sarap ang pagmumukha ni Song Yan sa sarap ng kanyang natikman. Napangiti si Wang Sheng habang pinagmamasdan siya. Tila natuwa sa simpleng reaksyon ni Song Yan. Masayang kinagat ni Wang Sheng ang inihaw na karne at buong kumpiyansang sinabi na talagang mahusay ang kanyang pagluluto at masarap ito. Ngunit maya-maya, bigla siyang napahinto nang mapansin niyang may kakaibang nangyayari sa kanyang katawan. Unti-unting naramdaman ni Wang Sheng ang pagdaloy ng malakas na enerhiya sa kanyang katawan. Napagtanto niya na ang laman ng ahas ay napakanutritibo at ang espiritual na lakas na taglay nito ay maihahambing sa ilang oras ng paglinang, dahil dito, kusang nasisipsip ng kanyang katawan ang espiritual na enerhiya, isang pambihirang benepisyo. Habang ang Han Yuan Soul ng ating bida ay patuloy na nagsusumikap, hindi pa rin ito sumusuko sa paglagpas sa Dragon Gate, batid niya na kapag nagtagumpay ito, tuluyan na itong magiging isang tunay na dragon, isang anyong bihirang maabot at halos hindi pa nangyayari kailanman. Kinabukasan, naulat na ni Uncle Lao Yu ang pangyayari, kaya hindi sila makapaniwala sa nakita nila. Ayon sa kanilang usapan, imposibleng mangyari ang ganoong eksena. Paano raw nagawang patayin ng isang cultivator na nasa gitnang antas lamang ng triple environment ang isang halimaw na nasa rurok ng triple environment, pati na ang 1,000 magic poisonous boa na nasa maagang yugto ng quadruple environment. Para sa kanila, walang silbi ang natitirang bakas ng enerhiya sa paligid, dahil malinaw na masyadong mababa ang antas ng gumawa nito upang makagawa ng ganoong himala na laban. Habang nag-uusap sila, may biglang nagtanong kung may natagpuan ba silang isang master sa lugar. Kasabay nito, lumapit si Song Yan at tinawag ang pangalan ni Wang Sheng. Sa harap ng maraming tao, mahinahon niyang iniabot ang isang supot na naglalaman ng gantimpala. Walang pag-aalinlangan, tinanggap ni Wang Sheng ang pera at ang mga kasanayang nararapat sa kanya. Matapos iyon, maikling sinabi ng ating bida na mauuna na siyang umalis. Natahimik naman si Song Yan, at bago sila tuluyang humiwalay, pinaalalahanan niya si Wang Sheng na mag-ingat sa pagbabalik at sinabing magkikita silang muli sa Lincheng. Doon bigla na lang nalungkot si Song Yan, dahil mabilis nang lumakad palayo si Wang Sheng. Naiwan si Song Yan na nakatingin sa kanyang likuran, bahagyang nagulat sa bilis ng kanyang pag-alis. Sa huli, napabuntong hininga na lamang siya at napagtantong wala na ring kailangang sabihin pa. Sa kabila nito, may mga tauhan ni Duan siya na palihim na sumusunod sa ating bida. Nang makahanap sila ng pagkakataon, agad silang kumilos at mabilis na umalis upang habulin si Wang Sheng. Pagpunta ng ating bida sa kagubatan, napansin na niyang may sumusunod sa kanya, kaya mabilis siyang tumakbo palayo.
Napansin ng grupo ng mga hangal ang bakas na sapatos ni Wang Sheng. Dahil doon, nagdesisyon silang sundan ang bakas na ito. Habang unti-unti silang lumalapit, bigla nilang nagalaw ang trap na nilagay ng ating bida. Kasabay nun, tinamaan sila ng kahoy sa kanilang binti. Dahil dito, nahulog sila sa bitag na inihanda ng ating bida sa kanila. Bigla silang bumulusok pababa, kasabay ng pagguho ng lupa at mga bato, dahilan upang magulat at masaktan ang ilan sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis nilang tinulungan ang isa't isa upang makatayo. Agad nilang tinanong kung ayos lang si Song Shu, ngunit napansin nila na sugatan nito at may dugo sa kanyang binti, dahil dito, napagtanto nilang hindi na nila kayang ipagpatuloy ang habulan. Galit at puno ng inis, sinabi ni Song Shu sa kanila na hindi basta-basta ang taong kanilang hinahabol at malinaw na sinadya ang bitag na yon. Sa kabila ng kagustuhang gumanti, napilitan silang umatras at magpasya na bumalik muna sa Lin Cheng upang gamutin ang kanyang sugat. Bumalik ang eksena sa ating bida, kalmado niyang sinabi sa sarili na hindi sapat ang mga bitag na yon upang sila ay mapatay. Maya-maya, nakarating siya sa isang tahimik at mistulang payapang lugar. Napansin niya na sagana ito sa espiritual na enerhiya, dahilan upang mapagtanto niyang mainam itong lugar para magsanay at palakasin ang kanyang kakayahan. Sinabi din niya sa kanyang sarili na oras na upang isagawa ang susunod na hakbang ng kanyang paglinang, ang paglukso ng kanyang Hanyuan Soul sa Dragon Gate. Sa tulong ng napakalakas na aura at ng karne ng Thousand Illusions Boa, napakabilis ng naging pag-unlad ng pagsasanay ni Wang Sheng. Tahimik siyang nagsasanay ng kanyang kapangyarihan habang pinatatatag ang kanyang katawan at kaluluwa. Makalipas ang 3 araw, kapansin-pansing mas naging masigla at puno ng enerhiya ang kanyang katawan, ramdam niya na umabot na siya sa tamang sandali. Buong kumpiyansa niyang sinabi na dumating na ang oras. Kasunod nito, agad niyang sinimulan ang mahalagang hakbang. Sa gitna ng rumaragasang agos ng tubig, buong tapang hinarap ito ng Hanyuan Soul ng ating bida. Sa kabila ng patuloy na pagpapalakas ni Wang Sheng, tuluyan nang nakalagpas ang kanyang Hanyuan Soul sa Dragon Gate. Dahil dito, nagsimula itong sumailalim sa isang pambihirang pagbabago. Ang kanyang Hanyuan Soul ay nag-evolve sa isang anyong hindi pa kailanman nangyari sa kahit anong nilalang, isang uri ng ebolusyong lumalampas sa karaniwang batas ng mundo. Doon unti-unti nang lumilitaw ang bagong anyo ng kanyang Hanyuan Soul. Natuwa ang ating bida sa naging resulta, sapagkat sa wakas ay nagtagumpay ang kanyang plano at tuluyang nagbunga ang lahat ng kanyang paghihirap. Ngunit bigla na lamang nanlaki ang mga mata ni Wang Sheng sa kanyang nakita sa kanyang Hanyuan Soul. Sa halip na isang gininto ang dragon na may mahahabang kuko, laking gulat ni Wang Sheng nang makita niya ang anyo ng kanyang Hanyuan Soul. Lumitaw ito bilang Chiwen, isang nilalang na may ulo ng dragon at katawan ng isda, nakilala bilang isa sa 9 na anak ng dragon. Ito rin ang tunay na anyo ng isang carp matapos matagumpay na makalagpas sa Dragon Gate. Dahil dito, kinilala ang kanyang Hanyuan Soul bilang isang 1-star Yuan Han, isang bihira at pambihirang ebolusyon na halos walang kapantay. Napaisip ng malalim ang ating bida, kung may 9 na anak ang dragon, posible kayang ang kanyang Hanyuan Soul ay muling magbago at maging isa pang anak ng dragon, o tuluyang mag-evolve bilang isang ganap na tunay na dragon. Habang iniisip niya ito, biglang nag-alsa ang napakalakas na enerhiya sa loob ng Hanyuan Soul, umikot ang nagngangalit na alon ng kapangyarihan, sinabayan ng kumikislap na kidlat, at unti-unting bumuo ng isang dambuhalang puwersa. Sa gitna ng rumaragasang enerhiya, lumitaw ang anyo ni Chiwen na tila sumasailalim sa panibagong pagsubok. Sa isang iglap, nagsanib ang mga alon at kidlat, na waring binubuksan ang landas para sa mas mataas na antas ng ebolusyon, isang pagbabagong maaaring magtakda ng kapalaran ng Hanyuan Soul ni Wang Sheng. Napagtanto ng ating bida na may 12 landas ng pagbabago, kahit na sinasabing may 9 na anak lamang ang dragon. Sa sinaunang paniniwala, ang bilang na 9 ay itinuturing na kulang, at dahil pinaghalo-halo ang iba't ibang alamat, nabuo ang mas kumpletong sistema. Kaya bukod kay Chiwen, kabilang pa sina Foxy, Bixi, Swanee, Pulaw, Chao Feng, Yazi, Chunyu, Taotai, Gongfu, at Jiaotu, sa kabuuan, may 12 uri pala talaga. Dahil dito, unti-unting luminaw ang pagkaunawa ng ating bida. Sa madaling salita, may hindi bababa sa 11 uri ng pagbabago sa kanyang Yuan Han.
Kapag isinama pa ang huling Diyos, nagiging 12 uri ang kabuuan. Ayon sa mga naunang turo, ang antas ng Yuan Han ay nakabatay sa dami ng mga pagbabagong nagaganap dito. Kung bawat pagbabago ay nagdaragdag ng isang bituin, posible siyang umabot sa 11 bituin, o marahil ay pinakamataas na 9 na bituin, isang antas na bihirang-bihira at halos alamat na lamang. Sa puntong ito, nagsimulang mabuo ang kumpiyansa ng ating bida sa napakalaking potensyal ng kanyang sariling Yuan Han. Sa sandaling yun, nagsimulang igalaw ng ating bida ang kanyang mga kamay at pinaikot ang yin at yang na enerhiya sa kanyang katawan upang buksan ang kanyang kapangyarihan ng kanyang Han Yuan Soul. Unti-unting nag-anyong maliit na dragon ang kanyang Yuan Han, na may masigla at buhay na ekspresyon. Habang nakatingin dito, napansin ng ating bida na tila may isa pang puwang na maaaring mabuksan. Sa halip na mabahala, natawa pa siya at sinabing wala siyang dapat ipag-alala, dahil kung may isang kulang, mayroon naman siyang marami pang iba na maaaring pagkunan ng lakas. Dagdag pa niya, ang lugar na kinaroroonan niya ngayon ay isang kritikal na yugto. Kapag dito niya natutunan ng isang kakayahan, maaari niya itong agad gamitin. Mula rito, kaya na niyang gamitin ang aura para sa pag-atake at depensa, isang malinaw na palatandaan na ang kanyang lakas at kontrol ay umabot na sa mas mataas na antas.